ang Diyos, ang tanging magbibigay, ang magpo-provide ng mga kailangan niya sa buhay. Tayo mga kapatid, naniniwala ba tayo na ipoprovide ng Lord ang mga kailangan natin sa buhay? Amen. At dito ay isa-isahin natin ang kung ano-ano nga ba yung hiniling ni Jabez sa Panginoon. Una, sabi niya, bless me. Pakisabi niyo nga po, Lord, bless me. Lord, bless me. Amen. Lahat po tayo, di ba, gusto natin ng blessing. Pag sinabi po natin ng blessing, maaaring ito ay katanyagan, maaaring pera, maaaring kalusugan, or maaari din ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Lahat naman tayo, di ba, nakakaranas ng mga pagsubok. Pero ito ay blessing to kasi nagiging positive to pagkatapos nating malagpasan ang pagsubok na to. Kasi mas lalo tayong tumatatag, mas lalo nating nakikilala ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. Pero tandaan din natin, napaka-importante rin po na ma-invite natin ang Panginoon sa buhay natin para mas lalo nating makuha ang kanyang pagpapala. Amen. Gusto ba natin invite ang Panginoon sa buhay natin? Amen. Amen. At yun nga, ang pangalawang sinabi niyan, enlarge my territory. Pag sinabing enlarge my territory, aside na sinasabi ni Jabez na literal na lupain or anumang bagay, ay talagang hiniling ni Jabez sa Panginoon na nabigyan siya ng victory and success sa buhay niya, sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At makitaan ng tao ang paglago niya o paglawak niya or paglaki ng kaalaman niya dun sa mga experience sa buhay or opportunity, at hiniling din niya na yung lumago siya sa spiritual or sa material things. Amen. Tayo ba mga kapatid, di ba gusto rin natin na enlarge natin ang territory natin sa Panginoon? Amen. Amen. At sa pangatlo, let your hand be with me. Pag sinabing let your hand be with me, di ba gusto natin yung stay close tayo sa Panginoon? At dito, si Jabez ay in-acknowledge niya ang Panginoon ay kailangan niya sa buhay niya, sa bawat segundo ng kanyang buhay. Na gusto niya ang Panginoon ay i-guide siya at isuporta siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Kahit na ito ay tumaas man siya, bumaba man siya, or tumalikod ba siya, tagilid, paharap, kahit na anong posisyon niya na mangyari sa buhay niya, ay talagang gusto niya ang Panginoon ay kailangan niya sa buhay niya. At tayo, di ba, dapat ganun din tayo. Hindi yung forget na makaranas lang tayo ng konting ginhawa, ay nakakalimutan na natin ang Panginoon. At kapag dumating na yung time na andyan yung mga pagsubok, saka lang natin maaalala na, Lord, kailangan kita. Lord, tulungan mo ko. Hindi dapat. Dapat, kahit na wala tayong mga pagsubok sa buhay pang dumarating, ay patuloy tayong lalapit sa Panginoon, patuloy tayong maglilingkod sa Kanya. Amen. At dito nga, sa panghuli na hiniling ni Jabez ay, keep me harm so that I will be free from pain. Ano ba yung pain? Yung pain yun yung sakit. Sakit na nararanasan natin sa loob natin or sa panlabas natin. At dito ay hiniling talaga ni Jabez at naipakita rito ni Jabez na ang Panginoon ang nag-iisang proteksyon ng kanyang buhay. At talagang pinakita niya rito ang Panginoon ang great defender niya, ang great protector niya, at talagang nananalangin siya sa Panginoon dito na kaya siyang proteksyonan sa anumang sakit na kanyang mararanasan. Siyempre, tayo, di ba, ayaw rin naman natin makakaranas ng sakit. Pero alam niyo ba na minsan yung mga sakit na yan ay pinaparanas din sa atin ng Panginoon. Nagiging instrumento yan kasi dito niya may papakita yung kapangyarihan ng Panginoon at dito niya may papakita na siya yung great healer. Siya yung dakilang manggagamot. Amen po ba? Amen. At dito, ano po yung sumunod na nangyari? Di ba sabi yung, and God granted His request, sabi nga doon sa huling verse. Di po ba napakaganda at napakasarap na malaman ng Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin. Gaano man ito kasimple, gaano man ito kaiksi, basta ang Lord ay tumitingin sa kagandahan ng puso natin. Amen. At hindi siya tumitingin sa panlabas, kundi sa ganda ng puso natin kung gaano ba tayo katapat sa Panginoon. At ito pong prayer ni Jabez ay nagpapaalala sa atin sa isang struggle ng nararanasan
ng lahat. Isang struggle na sa gitna ng pangangailangan natin, sa gitna ng mga pagsubok natin, kung tayo ba ay aasa sa Panginoon, kung tayo ba ay aasa sa kapangyarihan niya, or aasa tayo sa sarili nating kakayanan. At dapat nating makita na si Jabez dito ay sa panalangin niya at sa kabuuan ng Bible ay naipakita rito na ang Panginoon lamang talaga ang tanging magiging protection natin. Siya lang talaga makakapagbigay ng pagpapala sa atin. At dito nga ay ang Panginoon talaga ay laging nandiyan sa tabi natin. Amen po. At dito ay nag-set ng napakagandang example si Jabez na kung ano yung gusto ng Lord. Ano yung gusto ng Lord sa atin? Di ba maging tapat tayo, maging mapagkumbaba, at kung manalangin tayo, dapat taimtim tayo. Amen. At katulad nga po nung kaninang pinalabas na presentation kay Brother Francis, talagang nakita natin na kung paano po siya dumanas ng mga pagsubok. At talagang nanalangin po siya. Kaya kita nyo naman po yung pagpapala nasa kanya po. Talagang purihin ng Panginoon sa buhay niya po. At kung gusto po natin na ma-improve ang ating relasyon sa Panginoon, ay simulan natin sa prayer, katulad ni Jabez. Kasi di ba ang prayer, ang nag-iisang communication natin sa Panginoon. At nalalaman din naman natin na ang communication ay napaka-importante sa isang relasyon. Di ba, pagka gusto nating ma-improve ang relasyon natin, dapat may communication tayo. Dapat alam natin kung ano nangyayari sa bawat isa, lalo na sa mga mag-asawa. Kaya nga po tayong lahat ay nandito sa Bible study dahil may mga communication ang bawat isa. Amen. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Dapat may komunikasyon tayo sa Lord para alam niya kung ano yung gusto natin, alam natin kung ano yung nangyayari sa atin. Amen po. Amen. At kaya tayo mga kapatid, ay malaya rin tayong makakalapit sa Panginoon kung tayo ay tapat at taimtim na nanalangin po sa Kanya. At dito nga po ay may mga verse po akong hinanda, kaya lang nakalimutan ko na dito sabi ko sa James 5:16, di ba? Ang prayer daw ng righteous person is powerful and effective. Lagi po natin tatandaan yan. Ang matuwid na tao ay laging effective po ang kanyang panalangin, gaya ni Jabez. Kahit tayo, kaya rin natin maging effective ang ating mga panalangin kung tayo po ay matuwid. Amen. At sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala namang temptation na ibibigay ang Panginoon kung hindi po natin kakayanin. Palagi po yung may way out. At dito po sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Palagi po natin ikukumit ang ating mga gagawin sa Panginoon para magsasucess po tayo. Gaya ng ginagawa ng Jabez, gaya nung hiniling niya ng enlarge my territory. At dito nga po sa Romans 8:31, sabi niya, is God is for us, who can be against us. Tandaan po natin palagi na ang Panginoon ay palagi pong nasa tabi natin at walang anumang bagay na makakasira sa atin. At lahat ng mga difficulties or temptation na dating sa buhay natin ay kaya nating lagpasan kapag ang Panginoon ay nasa puso natin. Amen. At dito nga po sa huli, yung the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attended to their cry. Gusto pa natin ang Panginoon ay talagang didinggin tayo sa ating mga panalangin. Dapat maging tapat talaga tayo at taimtim na manalangin. At gusto ko lang pong i-share sa inyo yung nangyari sa amin nga po. Kaya talagang naranasan din po namin na kung paano pong manalangin sa Panginoon. Kung yung taimtim talagang manalangin. Kasi talagang nung nangyari naming pagsubok na yan nagpa-fasting si brother husband, talagang pinagpipray ko yung kalakasan niya. At alam niyo naman lahat na talagang last week, talagang nag-testimony siya na talagang masayang-masaya siya doon sa baby. Then, suddenly, after 3 days, kinuha ng Lord yung baby.
Pero wala po kaming naramdaman na lungkot kasi alam namin ang Panginoon ay may mas maganda siyang plano para sa amin. At doon sa pagsubok na yon ay masasabi ko na mas lalo kaming lumapit sa Panginoon. Mas lalo kaming tumatag. At iniisip ko, Lord, ikaw na talagang bahala sa amin. Kaya pagka nagpipray po kami, palagi namin sinasabi na, Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Lahat ang kaganapan sa buhay namin. At purihin din po ang Panginoon. Kasi binigyan niya ako ng kalakasan nung sa hospital po. Kasi alam din ng Lord kung ano yung mga kahinaan ko. Alam niya na takot ako sa karayong. Alam niya takot ako sa operasyon. Pero ginawa ng Lord sa akin yung natural way na paglalabas ng mga dugo ay talagang siyang nagpapalabas. Kaya nung naalala ko nung nasa prayer meeting, sabi ko, itong sakit na nararamdaman ko, hindi ko alam kung ano yung dahilan. Naalala ko yun. Ngayon, nung nasa hospital ako, nalaman ko na yun pala yung dahilan. Yung pala yung ginagawa niya, talagang natural way. Talagang purihin ng Panginoon kasi kahit na po yung naging ectopic ko siya, hindi po ako inoperahan. Talagang ano yung miracles na ginawa ng Lord sa akin. Kahit yung mga doktor, hindi nila maintindihan kung ano yung condition ko. Basta nung bumaba na yung hormones, pinauwi na po nila. Purihin talaga ang Panginoon. At tayo rin mga kapatid, kapag tayo ay nanalangin at tapat, palagi po natin talagang tatandaan na maging tapat po tayo sa Panginoon at hindi po tayo nagtataksil sa Kanya. Nasusundin po natin ang lahat ng mga kautusan niya. And I'm sure, ang blessing ibibigay ng Lord sa atin. Gaya nga ng isang magulang, kapag sumusunod ang kanyang mga anak, di ba, tayo, mga parents, talagang pagka sumusunod ang ating mga anak, talagang binibigay natin. Ayan yung reward. Anak, ito yung reward mo kasi good girl ka. Ito yung reward mo kasi good boy ka. Ganyan. Pero kapag ang anak natin ay hindi sumusunod sa kautusan natin, anong nangyayari? Iba nagagalit din tayo. Hindi kita bibigyan ng ito kasi matigas ang ulo mo, ganyan. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kapag matigas ang ulo natin at hindi tayo naging tapat sa Kanya, ay hindi niya tayo pagpapalain. Dati nga naalala ko nung Christian na ako, pero ano po, masasabi ko kung isang Christmas light, patay sindi po siya. At hindi lang siya patay sindi, kundido pa siya. Talagang hindi, aminin ko, hindi talaga nakikita sa akin ang pagiging isang Kristiyano. At kaya naman kapag humihingi ako ng blessing sa Lord, hindi niya ako sinasagot. And somehow, sa isip ko, sabi ko, bakit kaya hindi ako sinasagot ng Lord? Tapos gusto kong kumanta. Sabi ko, saan ako nagkamali? Pero ngayon po, nalaman ko na ang dami palang pagkukulang na ginawa ko. Marami pala talaga. Kaya tayo mga kapatid, sana maging inspirasyon sa atin itong prayer ni Jabez na para dinggin tayo ng Panginoon. Yun lang po. Praise God, hallelujah. Salamat sa buhay ni Sister Leonor. At talagang ang word na binigay sa kanya ay na ano sa atin puso. Meron pong mga comment po kayo or additional inputs para sa sa tinuro ni Sister Leonor? Ako na lang po. Meron po ako. Meron na tayo po. Yung ano po, paki-open niyo po yung First Peter, ano po, chapter 2, verse 2 po. Ito po yung ni Paul. Saan na siya? Saan na si Pilipos ba yun? Kaya si English po. Sorry. First Peter. First Peter, chapter 2, verse 2 po. Sabi po dito, like a newborn babies, crave for pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Kasi po, without the word po, hindi po tayo talaga mag-grow. Kagaya po ni Jabez,
talaga pong inano niya parang yung horse po, nakafocus lang to kay Lord. So, kung di po niya ginawa yon, hindi rin po ibibigay ni Lord yung hinihingi niyang prayer sa mga prayer niya. So, sabi po ni Paul,